Sa puntong ito, makakausap natin si Abdul Sari, ng Secretary General ng MNLF Central Command. Magandang tanghali po sa inyo. Hello, magandang tanghali. Opo, live po kayo dito sa Maynila. Ano pong posisyon ng MNLF Central Command kaugnay sa pagsugod ng paksyon ni Ms. Wari dito po sa Zamboanga City? Ang posisyon namin is as usual. Bago pumutok ang itong independence movement ni Ms. Wari at ang pagpasok ng mga tawan niya dito sa Zamboanga, our position is very clear because there are two major factions in the MNLF. One is the group of Ms. Wari and the other is the group of the Central Committee led by Chairman Muslim Nsema. We are for the peace agreement. Opo. We continue to coordinate with the national government through UPAP as well as the Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinag-uusapan namin paano ang mga development projects kasi lately we have big meeting of Senior Leaders Forum in Zamboanga City. Pinag-uusapan namin ang tripartite talks, paano ang pag-conclude ng tripartite talks. Pinag-uusapan din namin ang come to community program for MNLF communities in the RMM as well as outside the RMM. Opo, So we are all for the peace agreement and development as far as the group of Chairman Muslim Nsema is concerned. Opo. Ginoong Sarin, linawin ko lamang po. Sa MNLF Central Command ay ousted na po itong si Ms. Wari, hindi ho ba? Kayo po yung kumbaga kinikilala ngayon na leader talaga ng Moro National Liberation Front dahil ousted na nga po itong si Chairman Ms. Wari. Ang kinikilala ng OIC, Organization of Islamic Cooperation, si Ms. Wari pa rin. Okay. Pero kasama kami sa panel on the basis of the Jeddah formula. Hinati-hati ng OIC Secretary General, half of the members of the MNLF panel and the tripartite talks belong to Ms. Wari. And the other half dito kay Nsema at saka mga ibang liderato ng MNLF, hindi kasali sa Ms. Wari camp. Kailan niyo po huling nakausap itong... Today, ang nire-recognize ng OIC, si Chairman Ms. Wari because he's the permanent chairman of the MNLF. Kami, na-recognize din kami, but only some few members of the organization Islamic State. Palagay niyo po ba itong recognition ay binigay ng ng OIC dito kay Ms. Wari ang nagpapalakas ng loob sa kanya ngayon para nga unang-una nag-declare siya ng independence at ito ngayong aksyon ng kanyang mga tauhan dyan naman sa Zamboanga City? Hindi supportive ang OIC sa independence declaration ni Ms. Wari. Mayroon silang statement, pronouncement, nag-advise na huwag mag-declare ng independence. Kailangan i-continue ang tripartite talks until the government can fulfill all the obligations of the government under the 1996 peace agreement. Mayroon na kami mga accomplishment sa tripartite talks. Pero mayroon tatlong bagay na hindi pa naibigay ng gobyerno kay Ms. Wari. Opo. Hello? Opo, go ahead po. Ano po yung tatlong bagay na hindi pa nabibigay? Ang tatlong bagay na ito, the most contentious issue, hindi pa na-resolve ng gobyerno, ang issue on transition mechanism, issue on plebiscite, at saka strategic minerals, definition and sharing system of revenues derived from strategic minerals. Sabi ng gobyerno, na-fulfill nila na ang mga bagay na ito. Hindi na kailangan kasi during the implementation of the 1996 peace agreement, na-implement na ng OIC, ng gobyerno, ang transition mechanism in the form of SPCPD. At saka nagkaroon na ng plebiscite sa 2001. Pero hindi satisfied si Ms. Wari. So, hindi siya satisfied na naalis siya sa governance. Gusto niya, mayroong governance. So that is why he is insisting itong transition mechanism, kailangan pa rin i-address ito ng gobyerno sa tripartite talks. So kung wala pong... ang gobyerno, parang hindi nila nagusto mag-transition mechanism. I-implement na lang ang tatlong bagay na accomplish ng tripartite talks. Itong 42 consensus points that constitute the Mandatory Bill to Republic Act 1954, kailangan i-legislatan ng Congress para ma-broaden ang powers ng RMM under 1954. So Ginoong Sarin, kung wala pong... Ginoong Sarin, kung wala pong... development. Opo. Ginoong Sarin... Gusto ng i-implement na ito. Opo. Ginoong Sarin, kung wala pong suporta mula sa OIC at kayo mismo sa MNLF Central Command, hindi niyo suportado itong ganitong
armed confrontation. Ano po kayo nag-trigger dito sa grupo ni Ms. Suarez na gawin ito ngayon dito sa Zamboanga? Itong nakatrigger, Opo. nakatrigger na Declaration of Independence. They have to follow through. Gusto nilang magpatayo ng flags nila dito sa Zamboanga City. What they are doing is to catch world attention para pakinggan sila ng mundo, pakinggan ng gobyerno tungkol sa hinanakit nila. Kayo po ba may impormasyon na gagawin po nila ito ngayon dito sa Zamboanga? Yung ano? Itong ginawa po nilang paglusob ngayon at yung balak na pagre-raise ng kanilang flag dito naman sa may City Hall ng Zamboanga Oo, City. nandito na sila. According to our integrity officer ng MLIF sa Armed Forces of the Philippines, according to the information, mga 500 sila na ngayon dito. So They mga, have occupied General Hospital and they are using doctors and nurses and the patients, mga pasyente sa hospital, as human shield. opo. Saan niyo po Para hindi sila atakayin ng military. At saka yung Lagtaka Hotel, parang nandun na sila, malapit na. Opo. Saan niyo And po then my information, they are going to attack City Hall, the seat of city government. Okay. After praying the Johor prayer. So Ginoong Saren, saan niyo po nakuha yung impormasyon na may ospital silang nakubkob at nandito na sila sa may Lantaka Hotel na alam naman natin na nasa likod lamang ito ng mga tauhan City namin Hall? sa city. Yung nagsabi sa akin, nagbigay ng impormasyon, yung hinuldak pa siya ng mga tauhan ni Ms. Suarez doon sa General Hospital. Kailan niyo po huling nakausap Sila nang itong si... naka-occupy doon. Opo, kailan niyo po huling nakausap itong si Ms. Suarez? Kanina, mga between 7 and 8 o'clock in the morning. Opo, kailan niyo po huling nakausap itong si Chairman Ms. Suarez? At may effort po ba kayo na pakalmahin itong paksyon na ito ni Ms. Suarez? Wala kaming line kay Ms. Suarez. Wala kaming linya kay Ms. Suarez. Hindi na kami nag-uusap. Mga ilang taon na walang usapan namin. Pero willing naman po kayong tumulong para ma-resolve ang isyong ito? Na mag-suggest kami, pwede kayo mag-suggest. My suggestion is, this kind of problem must be done through political intervention by the OIC. Kailangan OIC diplomat ang kumausap kay Ms. Suarez para mahinto ito. But the OIC diplomat has to coordinate with our government, with Malacanang. Pag-usapan ito. Hindi namin mong gusto mangyari na, siyempre kaya ng military natin itong mga poses na ito. Kaya ng ang poses. Pero malaki ang collateral damage sa City of Zamboanga. Magkaroon ng banatan yan, magkaroon ng sunog, magkaroon ng plunder, lahat. Masisira ang city. Kasi marami sila, mga 500. Okay. And then you are going to deploy about 2 battalions of the Armed Forces of the Philippines to fight against 500 people. Na malaking damage yan sa city. Okay lang kung doon sa jungle magbanatan sila, mag-firefight sila roon sa jungle. Pero we are talking about 500 forces of rebel forces already inside the city. And then kung banatan sila ng mga sundalo, mag-deploy ang sundalo mga 2 to 3 battalions, malaking gira yan. Okay. Malaki ang collateral damage. We have to avoid it. And to avoid it, there must be political intervention by the Organization of Islamic Cooperation ang pakinggan ni Ms. Suarez. Okay, Si sige. Ms. Suarez nandun sa Talipaw Sulo ngayon. Sige po, maraming salamat po sa inyong oras. Ginoong Abdul Okay, Sari, thank Secretary you. General ng MNLF Central Command. Magandang tanghali po sa inyo.